Magandang umaga po sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa My Morning Manna with Pastor OG. Kasama po ng ating mga kapatiran sa Pentecostals of Jordan. Maraming salamat din po sa inyong suporta. At patuloy po tayo sa pag-aaral sa salita ng Panginoon. Patuloy po tayong magnilay-nilay sa kanyang mga salita sa umagang ito. At maging sa aking pamilya sa Pilipinas, nais ko pong batiin sila ng masayang araw o magandang umaga. At naging sa ating mga kababayan, nais ko po kayong batiin. So umagang ito mga kapatid ay hindi po tayo magtatagal. Buksan po natin ang ating Biblia sa aklat po ng John chapter 11 verse 4. Ito po pagkasabi, when Jesus heard that, he said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby. My topic for this morning is for His glory. Ang atin pong teksto ay mababasa po, ang buong teksto natin ay mababasa sa John 11, 1 to 27. No? Dito po sa January 29 na Bible reading program natin. Ito po ang kwento patungkol po kay Lazarus. Ito po yung istorya nung siya po ay nabuhay maguli. But this time is bago man yung nabuhay siya maguli, of course, namatay siya, no? He was dead. But God doesn't come to the place of Lazarus right away. He's waiting for 2 more days bago siya umalis. Knowing na si Lazarus ay patay na, saka pa siya pumunta. Now, bakit niya ginawa ito? May maraming nagtatanong na negligence of duty ba ito? Maraming nagsasabi na ito ba ay isang procrastination? But no, God wanted to see higher glory. Kasi kung si Lazarus ay buhay pa, ibig sabihin, pagpupunta si Jesus Christ, hanggang kagalingan lang. But this one is greater than that. It is about resurrection. Even Jesus Christ mentioned about the power of resurrection sa kanyang sarili. But Lazarus experienced it first, no? Si Lazarus. Kaya ito po nangyari. Kwento-kwento muna tayo, no? Nagkasakit nga si Lazarus, so nagpa-summon si Mary at saka si kanyang kapatid na si Martha kay Jesus Christ. Sabihin kay Jesus Christ na papuntahin niya dahil nga si Lazarus, ang kanyang kaibigan, ay nagkasakit. Pero si Jesus ay nagtagal. Sinabi niya na, let's just wait, no? Wag muna tayong pumunta. Kasi ang karamdamang ito ay hindi ikakamatay, but it will give glory to God. Now, eventually, what happened? Namatay nga si Lazarus, kaya sinabi niya sa kanyang mga disciple, tara, punta na tayo doon kina Mary at Martha, sa bahay nila. Dahil si Lazarus ay tulog, sabi ng mga disciples niya, kung tulog, hindi gisingin. Ganun naman talaga ang opinion, di ba? Kung tulog, hindi gisingin. Ngayon, ang nangyari po, hindi. Hindi nila maintindihan. Kung tulog si Lazarus, wala tayong dapat gagawin kasi tulog lang pala eh. So, piniliwanag Jesus Christ, sinabi niya, Lazarus is dead and we have to come to that place. Kaya nung narinig nila yan, ang ibang mga disciples nagsabi, wag na tayong umalis kasi kawawa ito si Jesus Christ. Baka patayin kasi delikado ang ating panahon ngayon. No? Merong threat sa buhay niya. But because Jesus was so determined, sabi ng isa, tara, mamatay na kung mamatay. Sasama tayo sa kanya. Kilala niyo ba kung sino siya? Si Thomas po, no? Yung the doubter. Actually, he has a stronger faith than the rest of them. Sinabi niya, kung mamatay tayo, di mamatay. Sasama tayo sa kanya. Nung pumunta nga sila doon, it might be a long distance travel, probably 2 days journey, no? Maaring 2 araw siguro na journey yan, o 1 day. Patay na si Lazarus. And he was already in the grave 4 days. My topic simply says, for His glory. God allows certain aspects in our life na maaring mahirap i-explain, mahirap unawain, mahirap ipaliwanag, dahil nga paano ito i-resolve, paano ito isusolve. But remember that the moment na tayo po'y nahihirapang i-resolve ang mga bagay,
at yun po ang time na tayo lumapit sa ating Panginoon, who will receive the credit? It's no longer us, but God. The moment na kaya natin, hindi nakaka-receive ng glory ang Panginoon. Hindi siya nakaka-receive ng credit kung kaya pa natin i-resolve ang isang problema. But the moment na hindi na natin kaya at sinabi natin, wala na talaga, imposible, kahit sino mahihirapang solusyonan ang problemang ito. But God intervened. Kaya po kung titingnan nyo dito, sa karakteristik na pinapakita ng ating Panginoon, God wants that the glory will only belongs to Him. No? Gusto ng Diyos na ang glory ay sa Kanya lang. So bilang Kristiyano, ano pala dapat maging ugali natin? Dapat bilang mga Kristiyano, ang ating pagtitiwalay sa ating Panginoon. And always give the glory to the Lord. Don't take it for yourself. When problem arises, at tinitake natin yung glory, remember that God is not pleased with that, no? Because God is the one who deserved to receive all the glory because it's not our own effort. Kaya nangyari nga, sinabi ni Mary, Lord, kung pumunta ka lang sana dito ng mas maaga, hindi pa sana namatay yung kapatid ko. Hindi naintindihan ni Martha na yun pala ang plano at programa niya. That God wants the glory. No? Ayaw ng Panginoon na pagpunta niya doon, hanggang doon na lang. Because God wants to prove something. That He is not just an ordinary man, but He is the resurrection and the life. Hindi po boastful ang Panginoon. Ang nais niya lang pong i-emphasize dito sa kanila that He is not just an ordinary man. He is both the resurrection and the life. Nung maintindihan ito ni Martha, sinabi niya, okay Lord, I know that in the future day, you will raise my brother. Still, Martha is always thinking about the future where in fact, God can do it right away. Kaya ng Diyos. Minsan sa buhay natin, nag-iisip tayo ng future na darating din ang panahon, darating din. Not knowing na kayang gawin niya ng Panginoon. In an instant, in that moment, kayang gawin ng Diyos. Pero syempre, mas pinagkakatiwalaan natin yung future kaysa ngayon, no? You have to understand that God allows certain problems in our life that He will be glorified in our lives. Kung may problema man sa buhay natin, remember this, God wants to be glorified in our lives. May mga panahon siguro na struggle tayo ngayon at sabihin natin, pinabayaan na ako ng Diyos. No, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. He just want it to happen in us that He might receive the glory out from it. Tayo lang po kasi minsan, tayo lang din po ang may gawa. Minsan, sinisisi natin ang Diyos, pero kung titingnan din po natin, mayroon din po tayong mga ginagawa na nagkukos ng ating trouble. Halimbawa, bakit kaya ako nagkasakit? Siyempre, naglalasing ka, nagiinom, nagsisigarilyo. Anong aasahan mo? Gaganda ang takbo ng katawan? Of course, hindi. Di ba? Kung meron tayong ginawang kasalanan, what will be the result? It will cause us sickness. It will cause us na magkakaroon tayo o maging death nga Maaring hantong dyan doon. It's because of our own faults. It's because of sin. Kaya nangyayari mga bagay na ito. But the moment that it becomes so big, naging sobrang laki na maging ikaw man, hindi mo na kayang i-control, no, yung sitwasyon na hinaharap mo ngayon. It is also the moment that when you call on the name of the Lord, He will intervene, magpupunta agad siya, sasaklulo siya, and that's the moment that He will receive the glory out from it. So God's characteristics is so simple that is presented here. God doesn't want that the glory will be belong to someone because He alone deserves the highest praise and the glory. So as a Christian, we have to give the glory to God. When there's a situation in our lives, remember this, that it's not about the problem, it's about giving God the glory. Kung hindi natin kayang ibigay ang glory sa Lord, what will happen? Tayo po ay makakaranas ng kapighatian. Tayo po ay makakaranas ng mabigat na dibdib. Why? Because we receive the glory in our own, instead giving it back to the Lord. Now, what we will do as life application, simple lang po. Life application natin gagawin. Mamaya, kung meron kang makaharap na isang sitwasyon, always think this. God has to receive the glory out from this.
Kung meron kang problema makakaharap mamaya, sabihin mo, God has to receive glory out from this. Kung merong pagpapala, sabihin mo rin, God has to receive glory out from this. Always give God all the glory. Don't take it on your own. Give it always to the Lord. Huwag po natin siyang sarilinin. Huwag po natin pahintulutan na tayo po'y maging makonsume with this glory-seeking. Instead, give it all to the Lord because our God deserve all the glory. This is Pastor Oji telling you, sa araw-araw na pamumuhay, kailangan natin ang tinapay ng buhay. Digest your morning manna today, and God bless you.